Walang personalan. Alas 9:15, nabanggit na natin itong patuloy na usapan sa pagbabawal ng DILG. Nauna to. Total ban sa DILG ng mga parking dito sa National Capital Region. Sumagot ang Metro Manila Council ng MMDA. Huwag naman daw lahat. May oras lang sila, parang sasabay sa rush hour. O basta as long as may window period. Hindi siya kumbaga nasa main road o kaya lang, may mga mabuhay lanes. Pinakadahilan, nagiging sanhi daw ng traffic at yung mga emergency response, lalo na ng mga bombero. Totoo yan. Oo, nakokompromiso. Yes. Nasa linya natin, Mare, si Augustus Joe Ferreria, Presidente ng Automobile Association of the Philippines, o AAP. Mr. Ferreria, Igan at Connie, magandang umaga po. Magandang umaga. Ay, mabuti po, Sir Joe. Opo. Ano bang posisyon dito ng AAP sa pagbandaw ng parking dito sa mga major roads ng NCR? Alam mo, lahat naman tayo, gusto natin umayos ang traffic. Pero yung mga solusyon dapat natin, unang-una, dapat iniisip mabuti at bago gawin, ay tinetesting kasi mahirap yung goma gagawin, tapos magkakamali, tapos i-atras. Unang-una dito sa nakikita ko, dapat kinukonsulta nila yung mga tatamaang residente. Kasi dadaan sa residential areas yan, ibig sabihin yan, alam naman natin dito, may bahay, walang parking area sa loob. Marami pong ganun. Paparada yan. Takot-takot na reklamo abutin nila dyan, Pagka ginawa mo, alas 5 na umaga tulog pa yung tao sa loob ng bahay niya, nakaparada sa harap yung auto niya, paano natin gagawin yon? So therefore, ang isang solution nila dyan dapat, meron tinatawag na focus group discussion. Yung mga tatamaan ng ordinansa, dapat kausapin nila. Paano ba natin pwedeng... yun Kasi minsan, kung kailan may reklamo na, saka natin i-atras yung batas. Nagawa mo na yung damage. Sa September 1 yung deadline nila to implement. Sabi ko, medyo maigsi yata yung pag-iisip at saka yung pag-konsulta sa tao. Bago sila gumawa ng desisyon na ganyan. Okay ako dun sa no parking. Don't get me wrong. Pero konsulta nyo naman yung mga tatamaang tao. Sa ngayon ba, ano pa talaga itong nakikita nating mga nakapark? Illegal parking ba sila? May itinakdaan ba yung mga LGU? Kailangan ba ordinansa? Wala, kasi ang talagang ang long-term solution dyan, yung LGU, magtayo ng parking building doon sa mga lugar na wala talagang paradaan. Yun, tama. Yung 20-story parking building, may tinatawag yan sa Japan, yung carousel type. Pinapasok mo lang, parang plaka, maakyat sa baba. 20 stories sa ilalim. Yung parking per neighborhood. Parang carousel. Para doon yung parking neighborhood, hindi yung nasa harap ng bahay mo yung sasakyan. Yun din ho kasi, di ba marami tayong naririnig noon, sir, panukala, na hindi naman na-implement ever. Miski nung sa panahon pa lang ho ng namayapang si MMDA, si Bayani Fernando pa yung nagre-request noon Sinasabi niya, di ba, na pag kung wala kang parkingan sa loob ng bahay mo, huwag ka magkotse. Pero paano anong sinubukan na yan hanggang ngayon yata. Hindi wala pa rin. Kasi adikain ng Pilipino makabili ng sasakyan. Lalo na pangarap. Papatayin natin yung adikain nilang umasenso ng gano'n. Huwag naman gano'n. Pero sinasabi rin, Sergio, na yung bangketa hindi naman daw pag-aari ng may-ari ng sasakyan. Pero nakaparada doon. Ang bangketa sa mamamayan. Masama sa bangketa, hindi matama yun. Natutulog din yung bangketa pag pinaparadahan. Pero yung kalsada, marami tayong, ang real talk dyan is, marami mga bahay, apartment lang, walang parking talaga sa Maynila, sa Mandaluyong. Dadaanan lahat yung mga yan. Paano yun? Saan sila paparada? Yun nga po. So, ang mungkahi ninyo, magkaroon na lang ng parking area na designated per barangay. Dapat ganoon. Mga tinatay mo. Teka lang po. Nagagulo yung linya natin. Okay. Teka lang po, Sergio. Ayan, Sergio. Hindi, alam ko dati. Alamin nga natin kay Sergio ng AAP. Dati alam ko nagkaroon ng MOA ang mga LGU sa isang gasoline station. May MOA na. Kasi ang laki-laki ng parking space ng gasoline station Alam ko may ilan na pumayag dyan. Pero may oras lang din kasi nga may serbisyon silang motorista rin tingnan natin yung mga kung may bakanting lote pa. Yes. Alam mo ayan si Sergio, ayan sir. Di ba nagkaroon po ng memorandum of agreement o understanding na itong mga pribadong gasoline station sa overnight parking di ba parang nagkusa na nga silang i-serbisyo yung kanilang espasyo. So alam mo, ang solusyon talaga dyan, ang LGU mismo, ang magtatayo dito mga
Parking Tama. for communities. Oo. Hindi pribado kasi alam mo naman pagka pribado, pag overnight parking, ang mahal niyan kuya, 3,000, 4,000 yan. Okay. Pagka LGU, titingnan niya yung kapakanan ng citizenry niya doon sa komunidad niya. Isa-survey niya, sino ba talaga ang residente rito? Kada isang lugar na walang parking, bigyan nila na allocation ng isa. Oo. Hindi ba Para pwedeng ganun kausapin din natin yung mga mall owners kasi ang laking bakante sa mga parking space nila pag gabi. Ayaw naman daw Overnight lumabas ng lang. iba. Yung maganda rin ng singil para Yung safety kikita kaya. rin naman eh. Oo, alam mo, Ayaw? medyo ano yan, Igan mahabang usapin Mahaba niya pa. pag ako nirang, haba niya. Kaya nga kailangan, bago nila, yung suggestion ko, bago nila gawin ng isang batas o Hanapan kahit ng local parking. government, Solusyon na muna. hanapan ng parking. Kasi pag kinausap mo yung mga yan, dapat may solusyon ka na. Hindi ka, anong nangyayari kasi sa atin, puro diskurso Dapat ang Totoo pinag-uusapan, ano yung mga solusyon na pwede. Tama ka, matagal. Kasi kung kinausap mo sila, may solusyon din sila Matagal nga usabi. Kunyari, nakasabi ng barangay, may parking na po tayo doon po sa pangatlong kanto. Sabihin naman, Ang naku, layo. layo naman. Di ba? Parang ganun. Kasi nag-aalala din sila sa seguridad. Alam mo, merong mga basag kotse gang. Gusto mo, nasa tapat mo lang yung sasakyan mo eh. Nakikita mo siya eh. Kaso, Kaya dito ang bus, di ba, binabantayan lahat yung estribo. Oo nga. pero totoo lang din kasi talaga, hindi napapakinabangan yung mga secondary ng mga kalsada natin. Dahil din minsan may mga pasaway, hindi ba? Tsaka bukod doon, sa totoo lang, ang hirap ding makita mo na may sunog tapos hindi makakadaan yung mga fire trucks, mga ambulansya, iba-ibang mga rason di ba? So, kailangan maklear yung mga streets natin. Pero ang tama naman nakikita ko yung solusyon ninyo na tama na dapat yung meron mo ng Ito. solusyon ng LGU bago magsalita. Minsan matatawa ka. Alam ni Sergio to Di ba? Dahil nga may problema tayo sa traffic. Ang ginawa ng gobyerno, nag-road widening, Sergio. Ang dami nating road widening. Puro parking Dito naman. sa area namin, dito sa R3, ha? Abay, road widening yun para lusot ka ng road 10. Para mas Hindi maganda, ka matatraffic sa Moriones, ganyan. Naging parkingan ng malalaking truck. Ay, sus. Itong Oo nga, nakita Manggahan ko nga. Floodway. Tama. Road widening yan, ha? Oo. Pero makita mo, kaliwa ka na, may nakapark, Sergio. So nababaliwala. Gumagastos Wala tayo ring ng... implementation na maayos kasi. Kaya tama nga. Isang busa na lang, mag-parking building. Ang daming meron din isang ang dami ng yung technology sinasabi nilang ngayon solusyon, eh. Igan, yung sinasabi ng solusyon, meron yan talaga Ang pwede mong gawin dyan, kung talaga gusto mong bakal na kamay ang gagawin natin, para maunat yan, fire lane. Yung isang kalsada, forever mo na idideklara na fire lane. Bawal talaga magparada. Nako. So yung mga walang... Hanggang walang mag-i-implement. Yung mga sasakyan, lumipat na lang kayo kasi fire lane ito. Hindi ka talaga pwede Ayun, may enforcement yun, tsaka digital lang enforcement. Pero sa litang Tsaka may, kalye. tsaka may may one-side parking na pinatutupad. Dito sa scout area. Pero hindi meron naman, pa rin. meron pa rin at meron talaga. Yun nga, nakikita namin Sergio sa bangketa, nilalagay. Imbis sa nakakainis. Mahirap talaga yan. Alam mo, ang construction kasi ng kalsada natin hindi anticipative at saka historical. Yung luma natin mga kalsada, yung zoning talaga. Oo, tulay lang. Maliliit ang auto nung araw ang Pilipino, dahil maliit tayo, gusto natin dalatin ng auto natin. Dito sa Timog, psychology ng Pilipino. dito sa Timog, makita mo, may mga establishmento, mga kainan. Hindi naman enough ang parking. Kaya hindi ko alam kung alam ng mga pribadong bangko na minsan yung mga parking boy, tinatanggal yung mga kadena, mga harang, pinapaparking na sa mga bangko yung mga parking pero hindi space na naman nila. pag-aaral yata, pag-aari sa ba nila? Sa Quezon City kasi, alam ko, Sergio, may ordinance, hindi mo pag-aari yung tapat, no? Yes. Kumbaga, kunyari, Kahit sino pwede kunyari, mag-park. punta kang bangko, wala nang parking, may restaurant na katabi, may bakante. Pwede ka mag-park. Ang problema, may mga paalisin ka ng gwardiya. Pero pwede mong pakita ordinansa na hindi mo pag-aari yung pag-aari, parking. di ba? Just because nasa tapat. Yun. Kaya napaka-controversial niyang parking. Marami yan. Awa yan, maniwala ka sa akin. Yung ito yung issue, di ba? Nabanggit na ho ni Igan kanina nung ating pinag-usapan din. Sabi niya nga, parang mahirap ipatupad sa ibang mga lugar, mga LGU kasi, pinagkakakitaan na yan hindi ba? So, why not siguro make it legitimate? Sabi nga, di ba? Ilang mayor na ang napalitan,
kinasuhan yung mga dating mayor, parking ang issue. Opo. Hindi raw Oo, nare-remit sa Gawin LGU. nilang fire lane lahat yung mga gusto nilang daanan na walang tao. Tama. Bibig sabihin lang, hindi lang 5 o'clock, 24 hours talagang hindi Hindi pwede pwedeng paradahan yan. paradahan. Pero anong Yun kalyang kaya mong lagyan ng fire lane? Parang wala At ang... titingnan mo yun, kung kailangan at least two vehicles ang pwedeng dumaan. Kasi meron tayong mga kalsada, 1.5 vehicles Yes, ang biga totoo. yan. Maliliit talaga. Oo. Maliliit, oo. Mm-mm. Hindi So, talaga expect, no? sa tingin nyo, Sergio, ano to? Mga next year pa to? Naku. Oo, mahabang usapin yan. Mahaba. Una-una, huwag niyong gagawin yan na hindi niyo kakausapin yung tatamaan. Kailangan kausapin natin ng masinsinan. Pangalawa, pagka kinausap ninyo, may dala kayong solusyon. May proposal kayo sa mga taong bayan na ito kung ganito gagawin namin. Ito pagka ito, sang-ayon ba kayo? Oo. Para habang kausap nyo sila, may buy-in na sila. Hindi yung kung kailan tayo magpapatupad yan, ay magrarayot sa kalsada, magbabatuhan dahil ayaw nilang Ang isa sa nakita kong sitwasyon din, minsan nag-ooperate ang MMDA, lalo sa mga mabuhay lanes. Ang problema, pag sinita na sila ng MMDA, magpapakita sila ng resibo ng LGU Nagbabayad na sila. nagbabayad sila ng parking fee, Sergio. Oo, yun, negosyo Naging negosyo na no? Talagang ganyan. talaga. Kaya ang isang ang tumutol dito sa panukalang ito ni Secretary John Vic Remulian, DILG, mga LGU As in, alam na natin. Siguro. Sa paradahan. Hindi, maganda yung suggestion nyo, Sir Joe, 'di ba? Maglagay sila ng mga parking areas. Anyway, kung halimbawa private yung isang lote, 'di ba, na bakante, edi upahan na lang ng LGU dun sa may-ari. Pwede rin 'yun, 'di ba? Oo, pero Tapos hindi patayuan na nila. Side-by-side parking lang. Ay, hindi, no. Ibig sabihin, papatayuan na ho nila ng talagang Tama ilang yun. stories. Pero pag-aari na nirerentahan ng LGU dun sa Ilang may-ari. LGU pa kaya yung may bakanting Pwede. lote, no? Oo. Na pwede yan. Pwede yun, Oo. pwede. O minsan may mga kapirasong government land dyan. O, pwede Lalo na sa naman. congested area. Instead na squatan, Oh, yes. ilagay nyo ng parking yan. Oh, pero Diba? para doon Ganun yan. pakiusap din dapat kung halimbawa ikaw ay wala ka talagang parking area, 'di ba? Tapos bumili ka ng kotse. Huwag ka na magreklamo kung malayo yung parkingan, 'di ba? Oo. Gawa mo na rin ng paraan para, Pagka 'di ba? bumibili ka ng sasakyan, ilagay mo sa isip mo, saan ko ipaparada to? Kasi hindi folding yung sasakyan Oh, yes. Di ba? Oo. Hindi natitiklop yan, tapos ipapasok mo sa loob ng bahay mo. Saan mo ipaparada yan? So, Pero- ang mga tao rin naman, dapat isipin naman nila. Gawa din ng paraan para Pero makapagtulungan. Tama ka September 1 daw ang implementation. May Masyado. natitira tayong mga 4 na linggo. Mahirap Puro gawa. Walang gawa. Oo. Di ba? Oo. Dama yan, tira-tira. Pag nagkagulo, atras. At Kung gano'n, isipin na lang natin para permanente yung solusyon. tama. Oo. Okay. Ayan. Sergio, Sige, salamat sir. ulit. Thank you. Ingat ka. Salamat din, Igan Konia. Good morning. Good Ingat morning. sa biyahe. Augustus Joe Ferreria, Presidente po ng Automobile Association of the Philippines o AAP. Hilingan, walang pinoprotektahan.